Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Good morning! Gwapong mukha ni Jax ang nagis na ni Jade. Such a beautiful creatures na nagpapakabog ka agad ng malakas sa puso niya. He was more gorgeous than his beautiful morning. Nakapantalo na ito ngunit wala pang saplot sa itaas. Kagabi, dama niya lang ang makisig nitong katawan. Ngayon ay hantad na sa kanyang mga mata ang nagsusumigaw at nag-aanyaya nitong kakisigan. Someone's drooling. He teased her. Kinurot niya ito na nagpahalakak naman dito. Ang ganda lang pakinggan ng tawa ni Jax. Bangon na kayo ni baby, kakain na. Maingat siya nitong inalalayang makaupo sa kama. Bago pa man maglanding ang paa niya sa lupa, nailapag na nitong flip-flop niya. Pati mga damit niya kagabi, ito ang nagsuot sa kanya. At ang magulo niyang buhok, tinupon pa nito sa kanyang likuran. Nang matapos, nagnakaw pa ng halik sa kanyang labi. Hindi man lang ito nangimi na wala pa siyang mumog. Bahala nga to. Parang kumakarenyo din ang Edriel nila na inaalagaan sila ng Papa Jax. Itong anak mo, maarte na naman. Turo niya sa kanyang sinapupunan. Pinantay ni Jax ang mukha sa umbok niya at ilang beses na hinalikan ng maliliit ang kanyang tiyan. As expected, nagwawala na parang kabayo si baby. Nagkatawanan pa sila ng paglapat ng pisngi nito, sumipa ang baby. Baby, ang saya ni Papa ngayon. Halata nga, ang tamis kasi ng ngiti nito. Kumikisla pati ang mga mata. Nakaabulsay si Papa. Sinuklay niya ang buhok. Kung ano-ano yung tinuturo mo sa anak mo. Inilingkis nito sa leeg ang mga braso niya. So, kailan tayo lilipat dito? Natigilan siya sa tanong nito. Ang bilis ng lahat. Parang nahihirapan yatang sabayan ang bilis ng pagbabago. Napatingin siya sa bahay. Nakita niyang patungo sa kanila sina Aling Martha at ang apo nito. Bitbit marahil ang breakfast nila. Parang sa bahay rin lang ni Alexa, pinagsisilban siya ng lahat kahit hindi naman dapat. The house looked grand. Nababagay ba siya rito? Ang bilis niyang bumukaka kay Jax. Hindi man lang inalintana ang mga mamunting agam-agam sa dibdib. She wasn't thinking what's beyond that one scorching night. Basta napatid na lang ang uhaw niya. Was that a really hard question? Tila nagising ang diwa niya nang tamaan ng pinong-pino at nakakakiliting mga halik na may kasama pang pagkagat ang balat niya. Wala na, nag-init na naman siya sa kabila ng malamig na umaga. Nakaisa lang sila kagabi at kung hindi pa nakabukas sa mga kurtina at may mga taong papalapit, malamang sa hindi, tumihaya na naman siya. Mali pala, tumagilid. Ang laswa ng mga naiisip niya, malisyosa na pati ang kanyang ibaba na nagre-react kaagad kay Jax. Ang kanyang mga rosa sa dibdib, namimintok sa patuloy na paglalambing nito. Jax! Kulang sa puwersang angil niya. At ngayon, matunog na sinisip-sip ang kanyang balat. We will talk about it some other time, he murmured as he stopped chewing her earlobe. Sa pangalawang pagpalag niya, umungot lang ito. Bumaba pa sa kanyang ibabaang kamay. Tuloy gusto na niyang pumikit at humiga. Pero nang matanaw niya sina Manang at ang apo nito, ilang di pa na lang ang layo na nakatayo sa pathway at kapwa tumititig sa magandang kalangitan, nagduda na siya na nakita ng mga ito ang live show nila ni Jax. Purasahan na niya itong tinulak. Grabe to! Ni hindi man lang binalot ng hiya. Kumain sila na sinusubuan sila ni Jax. Ayaw nitong mapagod siya. Kung palaging ganito ang bawat araw, sino ba ang aayaw sa buhay na inaalok sa kanya? Masayang masaya siya. Pero bakit ganito? May katiting na agam-agam pa rin talaga na hindi mawawala kahit desidido na siya kagabi. Matapos ang agahan, ipinasyal siya ni Jax sa buong bahay. This will be Jenny's room. Nakakamanghang kumpleto na sa mga gamit and the bed was covered with Jenny's favorite cartoon character. Maalwan ng silid, may sariling bathroom at napakaraming toys. Jenny would love to jump on her bed and play with the toys. Pati ang nursery, kumpleto na sa kagamitan. Katabi lang yun ang master's bedroom na sunod nilang pupuntahan. Binili mo talaga? Ang dalawang stroller na pinigilan niyang bilhin nito dati ang tinutukoy niya. Inakbayan siya nito. I'll buy everything for my kids and for you. Tinangala niya ito. Jax, hindi maaaring spoil natin sila masyado.
Lalaki silang salbahe kung sosobrahan natin sa material na mga bagay. Well, paminsan-minsan lang naman. Anitong nakapikit ang isang mata na parang iniinda ang pagkasupla sa isang mali. You're the boss always. Jax couldn't contain his happiness. Nakatuon ang mga mata sa daan, subalit ang kanang palad, kusang napupunta sa kandungan ni Jade, kung saan nakapatong ang kamay nito. Ang kulit. Kunwari ay angel nito, pero nagpapaubaya naman siya. He sniffed the back of her hand. Ang bango. Walang nagbago simula nung makabangga niya ito sa mall. It was a scent of a woman that any man would want to smell his whole life. Sinulyapan siya ni Jade. Hinanap niya ang dalagitang umalog sa isip niya noong araw na yon. He could still see her baby face. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Bakit? And that shy smile na tila gustong itago ang mukha kapag tinititigan. Kung kagabi lang na para itong lioness, na kulang na lang po maibabaw sa kanya. Jade had no inhibitions last night. Pati nga mga daing, napakagandang humalos sa banayad na saliw ng hangin. One day, isisiwalat niya ang lahat. He would save those little details. Nang sa ganon, sa bawat gabi magkasama sila, hanggang sa pagtanda, hindi sila mauubusan na mapapag-usapan habang magkatabi lang sila sa kama. Maybe after intimate. Funny how he put together all those dreams. Brick by brick, they would lay a foundation of a happy home. Gwapo sana, pipi naman. Akala nito hindi niya narinig ang tanong nito. He was just savoring the moment. Kinabig niya ito't iniikot ang braso sa katawan nito. Ang kamay nakalapat sa sinapupunan nito. Maaga pa naman. Hindi pa siksikan ng mga sasakyan sa daan, kaya pwede pang mag-loving-loving. Baby Adriel, inaaway ako ni Mama. Bahagyang kurot ang inaani niya. You're influencing her son to take sides. Ang tanda mo na, sumbongero ka pa. What? Sino matanda ha? Jade giggled. Kaya naman mas lalong kay sarap papakin ang labi nito. Alam niyang sinasadyang kagatin para tudyuin siya. And her tongue, it deliberately licked it. It was unbelievable how this shy and timid woman could be a temptress in just a snap of a fingers. Sorry na po, Kuya Jax. Jade? He had a warning look. Parang kinikilig na sumiksik ito sa kanya. Her lips then landed on his cheeks. Tinutudyo siya nito ng sensual na halik. Goodness, he felt the tip of her tongue poking his skin. Mama, I'm driving. Kagat sa labi lang ang sagot nito. Mapang-akit na tumitig sa kanya. Alam na alam nitong epekto nito sa kanya. Red light. Walang sinayang na sandaling kaagad niya itong kinayumos ng halik sa labi. Hindi lang sila basta naghalikan ha. Nilapa nilang labi ng isa't isa. Kung hindi pa bumisina ang nasa likuran, hindi pa nila bibitawan ng isa't isa. Ganon ang ganon sila hanggang sa makarating ng bahay. Bago niya pinababa si Jade, hindi matapos-tapos na halik muna ang pinagsaluhan nila. Her lips were addicting. Ito ang literal na once tasted, always wanted. Hala ka ate! San ka pa galing ha? Jade had the cutest reaction to Mary Chris. Para itong teenager na nakipag-date sa nobyo at inumaga ng uwi. Niyakap niya ito. She's just adorable. Nasa bewang nito ang kamay niya. Nang naglalakad sila papasok ng bahay, Alexa was there, standing by the stairs with her hands folded on her chest. Naniningkit ang mga mata nito na nagpalipat-lipat ang mga mata nito sa kanilang dalawa ni Jade. He expected this one, kahit pa nga tinawagan naman niya ito kagabi. Hindi yan ang suot nyo kahapong dalawa ha? Oh, come on. Sa lahat ay nagbagong kasuotan pa talaga nilang napansin ito. Yes, may mga damit na siyang inilagak sa master's bedroom sa Laguna. Mga damit ni Jade at ng mga bata. Kung tutuusin, ang pamilya na lang niya ang kulang na tumira doon. Nalipat ang mga kamay ni Alexa sa bewang. Hoy, Jax! Tingnan mo nga yan. Lobong-lobo na ang tiyan yan, oh. Huwag mong sabihin natulog lang kayo. Paniwala ako. Nag-uumapaw ka kaya sa libido. Ang haba ng paninermo nito. Alexa, please, you're making Jade uncomfortable. Para nang mansana si Jade sa pumumula. Pati tenga, nagbabago na ang kulay. Ang sabi mo, i-date mo lang siya. Then, it turned out na ayaw mo palang iuwi. Mabuti na lang at ang daling paliwanagan ng anak nyo. He missed their Jenny. He wondered kung anong paliwanag ang ginawa nito. Asan siya? Tanong ni Jade. Upstairs. Lumapit si Alexa kay Jade. Kaagad nitong sinuri at hinipo ang sinapupunan. Kapag talaga na paano itong pamangkin ko, kakapunin talaga kita, Jax. Masama ang tingin na tinapon sa kanya. Sorry, Alexa, nasabi ni Jade. Hindi naman ako galit. Nag-aalala lang talaga. Tsaka paano ba naman ako magagalit kung ang aliwalas na niyang aura mo?
Paano ba naman? Nadiligan na, naburdahan pa. Alexa! He had to stop his cousin. Kaagad na natakpan ng palad ni Jade ang leeg na tina-target ng matanglawi na mga mata ni Alexa. Daig pa talaga ng pinsa ng isang principal kung manermon. She's just 28 pero kung makaasta, parang mas matanda pa sa kanya. Ginagap niya ang kamay ni Jade at iginiya patungo sa hagdanan. Alexa intervened again. Shoo! Parang tutang pinapaalis siya. Marie Chris, ikaw sumama kay Ate Jade mo sa itaas. I don't trust Jax. Baka the next moment, papakin na naman niya ng buntis. Kawawa ng pamangkin ko ha. Mahirapan ng umilog yan. What a scandalous mouth you have there, Alexa. Hindi naman ganyan ang nanay mo sa pagkakaalala ko. Hinayaan na niya si Jade. Masyado na itong stress sa bunganga ni Alexa. Pulang-pula na ito at kulang na lang. Hilinging maglaho muna. Nasa unang baitang pa lang, nakita na nilang pagbaba naman ni Jenny. Mama! Papa! Pinupog kaagad ng halik ni Jade ang panganay niya. Sa kanya naman nagpakarga pagkatapos. Papa, may isang ear na ba ang baby brother ko? Ilang sandali munang pinroseso ng utak niya ang tanong ng karga-karga niyang si Jenny. It was an innocent question. Napatingin kaagad siya kay Alexa na nagkabit-balikat lang. Sina Marie Chris naman at si Agnes halatang pinipigil ang bumunghalit ng tawa. Jade was much redder than she was a while ago. Hiyang-hiya na itong napabilis na yata ang paghakbang patungo sa itaas. Inside, he was smiling. At least, alam na ng mga kasama sa bahay na sila na ulit. Sila na ulit. Gee, kinikilig siya. Para siyang gago. Life has never been this perfect. Ang saya ng puso ni Jax ay hindi matawaran. Kung dati seryoso siya sa harap ng mga empleyado, ngayon ay may nagbago na. Paano ba namang hindi siya mangingiti ng basta? Isipin pa lang niya ang mag-iina niya, inspired na kaagad siya sa buong araw. Mas masaya siya, mas productive ang mga tauhan niya. Nasabi na niya sa ama niya tungkol sa kanila ni Jade. His dad was adamant, but in full support of them. Ang hindi na lang nagtatanong ay ang ina niya. Lagi silang nagkakasalisi, lagi wala sa bahay. Sir, the board is waiting. Sininop niya ang mga kakailanganin. Pagpasok ng boardroom, nagpag-abot pa sila ng ama. Kahit nakakain pa, ngunit pumasok pa rin. I can see you're happy, son. Inakbayan niya ang ama at inalalayang makapasok. So happy, Dad. The meeting went on smoothly. Hours of long discussions had never been bored him. Iba na ngayon. Sa totoo lang, wala naman roon ng 100% niyang atensyon. Panay ang pasilip-silip niya sa larawan na mag-iina niya. Jade and Jenny were in the garden, and Jenny was blowing bubbles. Ang tamis ng ngiti ng dalawang na-capture ng camera niya. She could even see Jade's protruding belly. Sa kalagitnaan ng meeting, tumunog ang phone niya. Dexter. He excused himself for a while. Sa hallway niya yun sinagot. The man is a ghost, Jax. Bungad kaagad ni Dexter sa kanya. What do you mean? There's no trace of him. Lahat ng empleyado magmula sa building custodian at sa security, nag-iba na simula nung bago ng may-ari ng kondominium. Kaya limited ang napagtatanungan. All the previous record, from the logbook to the CCTV, wala nang pinanghahawakan ng bagong admin. But I believe, naka-archive lang yun. Nahihirapan lang akong i-penetrate ang bagong management. I promise, we will dig deeper, Jax. Hahanapin natin ang service company na may-ari nang naaalala mong uniforme ng lalaking yun. Don't worry, this is a top priority. I'm counting on you, Dex. Nawala na ang kausap niya sa kabilang linya. Napasandal siya sa pader at ilang sandali munang nakatitig sa cove light na nasa ceiling. Maaaring may mga taong nasa likod ng nangyari. He could easily point his fingers to the Ledesma. Pero kailangan niya munang konkretong ebidensya. Once he found that man again, he will make sure he'd be punished. Sa buong maghapong nasa meeting siya, ilang beses na sumaglit sina Jade at ang mga anak niya sa kanyang isip. Isinarado niya ang laptop. Nilibot ang tingin sa buong silid. He had a sleek and modern office. But now that he has kids, kailangan na nata niyang baguhin ang interior ng opisina. He like open spaces, pero dapat siyang magkaroon ng silid para sa mga bata at para na rin sa privacy nila ni Jade. Nasasabik na naman siya sa mga ito. Kating-kati na siyang tawagan si Jade pero huwag muna. Pupuntahan din naman niya mga ito. He would spend the night with his family. May pahintulot na si Jade, kaya naman excited siya. Konting tiis na lang, Jax. Makakasama mo rin sila.
Manganganak lang muna si Jade. Mas kampante rin siya na nasa malapit si Alexa kapag nanganak ito. Mabunga nga si Alexa sa kanya, pero ibang malasakit nito sa mag-iina. Once nakapanganak na si Jade, magpapakasal silang muli. Ayoko maglakad sa altar na para akong butete. Napangiti siya. He doesn't care how she look in gown with her swollen belly. Para sa kanya naman, iyon ang best accessory ni Jade. Wala nang gaganda pa sa babaeng dinadala sa sinapupunan ng anak niya. Maaga siyang umuwi. Pasipol-sipol pa siya habang lula ng elevator. Hindi pa rin nawawala ang kanyang ngiti. But once he entered his unit, his smile suddenly faded when he saw what was lying on dining table. It was a beautiful decorated cake. Happy anniversary, babe. Yun ang nakasulat doon. March 5. It was the exact date when his casual relationship with Chloe became official. Nakauwi na pala ito. Ito ang tanging may access sa unit niya. Itinukod niya ang dalawang kamao sa mesa at tinignan ang cake. Pagkatapos ay hinanap sa phone contact ang numero nito at pinindot. Wala pa mang nagsasalita sa kabilang end, inunahan na niya. Stop this nonsense, Chloe. Tapos na tayo. Pinatay niya ang tawag. Nilagay sa blacklist ang numero nito. Kinakailangan niyang gawin ito. Ang balak sanang maagang pagtungo kay Jade ay panandaliang na-delay. May mga kakailanganin pa siyang gawin. Baguhin ang combination ng code sa unit at iban sa buong building ang presensya ni Chloe. Kinakailangan niya itong gawin. Ito muna magagawa niya sa ngayon, pero mas mainam. Nalisanin na muna niya ang kanyang kondo. Madali naman sa kanyang lumipat. Sininop muna niya ang mga kakailanganing gamit. Pagkatapos ay binitbit ang cake at binigay yun sa janitor na naglilinis sa hallway. Lula na siya na sasakyan ng tawagan siya ni Dexter. I need men, Dex. Para saan? Magbabantay sa pamilya ko. Kailangan niya makasiguro na hindi impulsive si Chloe. Gut feel lang ang tumutulak sa kanya. He had to do what was necessary. Jade had gone through so much already. Anumang bagay na magtatanim ng pagdududa rito, ay kailangan niyang pigilan much more ang makalapit dito si Chloe. At the rate of how things were going, hindi siya nakakasiguro kung ano ang tumatakbo sa utak ni Chloe. At kung kakailanganing pati sa subdivision ni Alexa, ipaban niya ito. He never thought na aabot sa ganito pero kailangan. Ang dami naglalaro sa utak niya. Mostly worries. Pero nang makita niya si Jenny na tumatakbong palapit sa kanya, papasok pa lang siya ng pinto, kay daling naglaho ng mga alalahanin niya. Love you, Papa! Pumalakpak ang puso niya. Isang I love you lang mula sa anak at pupog ng halik sa muka, solve na siya. Kinapa niya kaagad ang likod nito. May kaunting pamamasa sa bahaging iyon kaya sinenyasan niya si Agnes. Where's Mama, Princess? Taking a bath po, upstairs, Papa. Napangisi siya sa sagot ng bata. She's a fast learner. Madaling naging matatas sa pagsasalita ng Ingles. Can I carry you? Umiling si Jenny. Big na po ako, Papa. I'm an ate na po, diba? Kinarga pa rin niya ito. Kapag babig ka na, Papa can carry you like this na? The girl giggled. Pero pagdating ni Adriel, no more karga na, Papa, ha? Okay, deal. Pinaglingkis niya ang mga pinkies. But Papa can still have Jenny's sweet kisses, okay? Pupog ng halik sa pisngi ang naging kasagutan ng anak. Happiness. Walang anumang kapantay na halaga. Mag-isa siyang umakyat sa hagdanan, bitbit ang duffel bag niya. May mga naiiwan pa siyang gamit dito, pero naninigurado lang siya. Kumuha na rin siya ng tangkay ng puting rosas na nakalagay sa florera at binitbit sa itaas. Dala ng mga alalahanin, nakalimutan niyang bumili ng bulaklak na madalas niyang gawin kapag nakikita sila. Jade, he missed her so much. Ma? Mama! Tawag niya rito pagkapasok sa loob. Napangiti siya. Nakabukas ang lahat ng bintana at nakapatay ang aircon. Nagtitipid na naman sa enerhiya ang mahal niya. Wala ito sa kama o sa walk-in closet. Nasa banyo ito. Lumusot ang tinig nito mula sa bahagyang nakabukas na pintuan. Nagpapaboso talaga itong asawa niya. She was singing in a familiar song. Wala sa tono ang pagkanta at napangiti na lang siya. Jade's grunts and moans when they make love are much more beautiful than her singing voice. Nakakatanggal ng inhibisyon kapag naririnig niya ang mga yun, pero nakakarindi naman sa tenga ang pagkanta nito ngayon. Pero of course, hindi niya sasabihin. Naupo na lang siya sa kama. Kahit nag-uumapaw na ang hangarin na pasukin ito sa loob, ngunit mas pinili niyang maghintay sa labas. Nang nakatutok ang mga mata sa pintuan ng banyo, kung saan patuloy sa pag-awit si Jade at sa paglagaslas ng tubig. Then his mind trailed back to Chloe. Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig.
Suddenly, there was this urge to hold Jade in his arms. He wanted to feel her softness. Tumayo siya at dahan-dahan tinanggal ang lahat ng kasuotan. Nakapikit si Jade. Ninanam naman lamig ng tubig na dumadapyo sa kanyang balat. Para siyang baliw na kanta ng kanta, sintonado naman. Basta napapaawit na lang siya bigla. Ang saya niya, kasi mas matagal siyang nasa banyo ngayon kaysa sa karaniwan. Dito magpapalipas ng weekend si Jax, kaya dapat lang na mabango siya at nakuskus lahat ng libag sa katawan. Napangisi siya sa isipan kung ano-ano na kasing tumatakbo sa utak niya, mga bagay na dapat hindi iniisip ng isang buntis. Paano? Malandim buntis yata siya. Ay butiki! Napatili siya at biglang napadilat nang may maramdaman na mainit na kung anumang dumaiti sa magkabilang gilid niya. Dalawang matitipunong braso na ngayon ay nakabakod sa kanya. Nakalapat sa tiles ang malalaking mga kamay. Miss you, Mama. Feeling that hard body against her skin gave her divine feeling. Jax! Mainit na halik ang sumalubong sa kanya nang lingunin ito. Ang baliw niyang katawan nag-init kaagad sa kabila ng malamig na tubig na patuloy na dumadampi sa kanya mula sa telephone shower na hawak niya. Naliligo ako, angil niya. Ngunit hindi napigilan. Sa naglalambing na tono naman, naalala niya ang liwanag pala sa loob. She hid her face. Nakakahiyang makita siya nito na parang butete. Iba kasi yung nasa Laguna sila medyo madilim. Inilubog ni Jax sa pagitan ng pisngi niya at leeg ang mukha nito. Ang isang kamay bumaba sa kanyang sinapupunan at marahan yung hinaplos. How are you today, baby? Malambing nitong tanong. Parang bulong lang. Nakakakaliti ang mainit itong hininga at ang bahagyang tumutubong stubbles na tumatama sa balat niya. Okay lang, miss ka na namin. Isinandal niya ang buong bigat sa katawan nito. Hinawakan niya ang kamay nitong humihimas sa kanya at ngayon ay parang dalawa na silang dinadamay yun. He's fine, Papa. Behave. Kinakausap kasi ng ate Jenny niya. Pagkatapos, kinakantahan pa. She happily recalled. Alam mo, magiging singer yung anak natin. Ang ganda-ganda ng boses ni Jenny. Walang sagot mula kay Jax, kaya napalingon siya. His eyes were shut. Tila namamahinga sa balikat niya. Sa tangkad nito at sa kaliitan pa talaga ng katawan niya na piling mamahinga. Natutulog ka na pala eh. Bahagya niyang ginalawang balikat. I'm listening, Ma. Ma, nakakakilig naman. Parang uod na siya na lalo pang sinimulan nitong patakan ng maliliit at nakakakiliting halik sa leeg niya. It's always nice hearing you talk. Kapag nagsasama na tayo, I want more of this. Ano? Ang madat na ako nakahubad sa banyo? She successfully made him laugh. Nakisabay na rin siya sa pagtawa hanggang sa humupa ang halakhak. It was just so nice hearing their combined laughters echoed inside. Maliit na bagay ngunit labis na tuwa sa puso ang dulot. Silly, but this would be fine. The next thing she knew, marahan ang umuugoy ang mga katawan nila. Kinuha nito ang telephone shower sa kamay niya. Ilang saglit din na tila sumasayaw sila ng mahina. Nang hubad ang kanilang mga katawan. Dancing while fully naked under the shower. What could be more perfect than this? Who never danced before? Nakikinig lang siya dito. Ninanamnam niya ang pintig ng puso nito while taking time not to be distracted by his bulging self. Mas gusto niyang i-focus ang sarili sa nakikitang pagiging emotional ni Jax ngayon. Beyond the physical satisfaction, mas bumabaw ng iba yung epekto ng pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita nito sa kanila. Added bonus na lang yung magaling si Jax sa kama. Will you promise to dance with me pagdating ko ng 30, Jax? Ang tagal nun, pero oo. 40, yes. 50, kahit 100 pa. Growing old with him was one of the biggest dreams. Ramdam niya ang pangingilid ng luha, ngunit maagap niyang pinigil. This was not the moment na iiyak siya. Masaya lang sila dapat. I love you, Papa Jax. Kinabig niya ang batok nito at sinalubong ang halik sa bibig nito. Ilang sandali ring nagtagal ang masuyong halik na iyon. Sa halik niya pinapakita kung gaano kamahal si Jax. Sa halik din ngayon, nararamdaman niya ang respeto at pagmamahal nito. They were both smiling, nang bitiwan ang labi ng isa't isa. Okay, paliliguan na kita. Kinuha nito ang sabon sa lagayan at sasabunin sana siya nang umangal siya. Tapos na po ako. Hinarap niya ito. Tiningkayad at hinalikan. Saka niya inagaw ang sabon sa kamay nito at sinimulang pagapangin niyon sa matigas nitong katawan. Una niyang sinabon ang leeg nito. Her hand traveled to his broad shoulders again, to his chest. Teasingly, she pinched his nipple and Jax groaned. Kapilyahan lang naman yun, ngunit iba palang epekto kay Jax. Temptress.
Halata na ang pag-iiba ng bitaw ng paghinga nito pati boses. Am I? She continued the teasing. She shocked and bit the little pig. Jesus! Jade! Alam niyang iba yung kontrol ang pinapairal nito sa sarili. At kampante siyang hindi ito bibigay. Their last was in Laguna. He never attempted again. He always reasoned that the safety of his kid is much more precious than his libido. Minsan nangihiya siya. He exercised so much control pero mukhang siya itong hindi makakapagtimpi. Nakontento na lang ito sa paghalik-halik at haplos kahit alam niyang hindi sapat. Jax had such a voracious appetite, lalo na sa kanya. If only Jax knew. She missed him so much. Na-miss niya ang pakiramdam na muling mapagkisama ang katawan nila. Ibang init niya ngayong buntis siya. Mapaghanap ang katawan niya. Her libido is at its peak. Nahihiya nga lang siyang unang mag-initiate. Iniingatan na nga siya ni Jax. Siya pa ba magiging balahura? She continued her assault. Her hand went farther down to his chiseled abdomen and up to... Jade! Damn it! She bit her lower lip to conceal a moan. As she began stroking his hardness, it was angry. Gaya ng pagngangalit ng mga bagang nito ngayon. Jax looked at her with lust, pero nagtitimpi pa rin ito. Pinag-igihan niya ang ginagawa. May pumapalakpak sa puso niya na nakikita itong nasisiyahan. Naroroong napaawang ang bibig nito. Magtaas baba ang dibdib at bumibigat ang paghinga. His eyes were menacing. Menacing. Alisin mo na yun. Hinalikan siya nito ngunit nag-iwas siya. Siya naman ngayon. Few more strokes and he'd have his release. Jade, I can't hold it anymore. She just kissed his panting lips. I want you. Di nahihiya ang pag-aakit niya habang titig na titig sa mga mata nito. Inaakit at sinusukat niya ang tatag nito. I might hurt you. Marahan siya nitong pinatalikod. Ilang sandali lang naramdaman na niya ang dahan-dahang pagbaon ni Jack sa kanya. Napahiyaw siya. God, she missed him so much. Habang umaatras sa bante ito, nakalapat sa sinapupunan niyang palad nito. Iniingatang huwag mabunggo ang umbok niya sa tiles. Sobrang bagal at lalim ng mga galaw nito na nagpapahalinghing sa kanya. Ramdam niyang pigil na bawat pag-ulos ni Jax. Ang gigil ay dinadaan sa pagkagat sa kanyang balat. She could even hear the popping sound of his hips as he beat her skin. Shit! Bahagya itong bumilis ngunit kaagad din bumagal. Sobrang banayad ng mga pag-ulos na halos ikabaliw na niya. Pikit matang ninanamnam niya ang sarap at kiliti. Panay ang naging halinghing niya. Panay ang pagtawag sa pangalan nito. Jade, animalistic groan escaped in his throat. Jax! Isang malalim na halik ang pinagsaluhan nila habang patuloy ito sa mabagal at sagad na pagbayo. Napakapit siya ng husto sa braso at balikat nito dahil pakiwari niya, mabubuhay siya sa pagtayo at maramdamang malapit na siya. Inabot ni Jax ang kanan niyang dibdib. He played her tip as he continued pounding. Isang paikot at malalim na pagbaon at sabay nilang narating ang ituktok ng kaligayahan. Heavenly bonding. They both smiled at each other. Kapwa sila may ngiti ng satisfaction. I love you. He caressed her face and kissed her tenderly. Lumipat sila sa top. Nakasandal siya sa katawan ni Jax habang hinahaplos nito ang tiyan niya. They were enjoying bubble bath while talking. Pero mas marami yata ang halika nila. Few weeks? Are you scared? Medyo. Hinawakan nito ang kamay niya at pinaglaro ang kanilang mga daliri sa ere. I'll be there for you. Hindi ako aalis sa tabi mo. Gusto kong marinig ang unang iyak niya. Ako ang unang kakarga sa kanya. I want to whisper into his ear so much I love him. Jax was emotional. Kapag nagtatahi ito ng mga pangarap para sa hinaharap nila, hindi niya mapigilang maging emotional din. Tumatagos kasi sa puso niya ang lahat ng salita nitong binibitawan. I love you, Jade. I love you more. They stayed in the tub for a few more minutes. Gaya ng dati, binihisan siya ni Jax. Magkasabay silang bumaba para sa hapunan. Naging maingay ang hapag na puno ng pagbibida ni na Alexa at Jenny. Ngunit si Jax, panay lang ang titig sa kanya. Nakailang bato ng walang tunog na I love you sila. Ingat na hindi mahuli ni Alexa at pihadong mamamatay sila sa kantsaw. Jax then tucked her into bed. Ganon din si Jenny. She was beyond happiness. Pero sa likod ng kaligayahan, bakit tila may isang patak ng takot? I love you, ma. But it would just take one sweet word from him at napapalis ng mga inhibisyon at takot sa sistema niya. Mahal na mahal niya ito.
Kakapit siya sa pagmamahal na sinasabi ni Jax.